Hello, beautiful people! Another short video ulit, and this is about kung bakit nga ba nabubuo yung bagyo or paano nabubuo ang bagyo at kung bakit ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na palaging dinadaanan ng bagyo. Nagmumula ito sa lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na nasa gitnang bahagi ng equator ng mundo. Ito ay isa sa mga bansa sa Asia na napapalibutan ng tubig ng karagatang Pasipiko. Ang Pilipinas rin ay nandoon sa lokasyon ng Pacific Typhoon Belt. Ngayon, paano nga ba naging konektado ito sa pagbuo ng bagyo at pagdaan ng bagyo sa bansang Pilipinas? Ang bagyo ay nagsisimula sa mainit na tubig ng karagatan. Kung gaano kainit yung tubig sa karagatan, ganon din kabilis nagmo-moist or nag-evaporate ito paakyat na nagpo-form ng clouds. Ngayon, pag nag-form na yung clouds at bibigat na ito, magiging isa na itong ulan or storm. Ngayon, bakit nga ba kinukonsidered na or nagiging typhoon ang storm? Ang isang storm ay kinukonsidered as a typhoon kapag na-reach na nito ang wind speed na 74 mile per hour. Ngayon, kapag sobrang bigat na ng ulap ng mga droplets na nabuo through water vapor, mangyayari dyan is the more moisture and the more warm the air is, ganun din kalakas yung na-form na wind. And pag sumama yung wind doon sa ulan na nabuo through evaporation, pagpagsak nito, doon na siya nagiging typhoon. Kapag na-reach na nito ang 74 mile per hour. Nabubuo yung wind paikot at yung gitna nun ang tinatawag na mata ng bagyo. So, yun, ganun nagsisimula or nagpo-form ang bagyo. And hindi talaga natin may iwasan dahil nandun tayo sa location na napapalibutan tayo ng dagat. Kaya kung magtataka kayo, sobrang init na ng panahon tuwing summer. Huwag na kayong magtaka kung pagdating ng around May to November, sobrang lakas na ng mga bagyong dadating or sobrang dalas na ng pag-ulan. Dahil the more heat sa dagat na tumatama sa dagat, the more it evaporates. And ganun din yung pagpatak ng ulan kapag bumigat na ito. So parang tuwing summer, nagpo-form pa lang yung clouds na magiging rain or storm pagdating ng May. And it so happen na kapag napanatili nito yung warm ng air, magpo-form ito ng malakas na hangin hanggang sa magkaroon na ng ganap na bagyo. So the only thing we know is, ngayon, kailangan nating pagdating ng May or November is mag-ready na tayo sa mga paparating na bagyo. Para hindi, kung kailan lang darating yung bagyo, saka pa lang tayo magre-ready. Diba? So, ayun lang. Prevention is better than cure. So, kailangan mag-ready na tayo malayo pa man para hindi tayo para hindi malaki yung ma-damage sa mga properties natin at sa sarili din natin or mga kapamilya natin. Yun lang. That's my short video, guys. Thank you so much for watching, for following, and for liking the video. And for watching. Thank you. Bye!